Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay. Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Praise the Lord na muli tayong nagsama-sama at magniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais ko munang batiin natin ang mga masugid nating tagapakinig at taga-subaybay, si Claire Mercado, Evelyn Larcena, Nora Magcalas, si Ate Sally Suico, Normita Ichon, Welma Landicho, Ellen Castillo, Charito Gonzales, Elizabeth Angeles, Nel Habacon, Filipinas Sichon, Ate Revi Soriano, Nel Supat at kina Pastor Norberto at Ate Del Ramos. Paano tayo sasaksi at maglilingkod sa mga taong bigo, pinanawa ng pag-asa, at wala nang pakialam sa mundo at lumalayo sa Diyos? Ito ang kalagayan ng dumaraming Pilipino sa ating panahon. At ito ang pagbubulay-bulayan natin ngayon dito sa ating programa. Kukuha tayo ng gabay sa Lucas 24:13 hanggang 35 na kasaysayan ng paglalakad ng dalawang alagad papalayo sa Jerusalem matapos ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Babasahin ko ang magandang balita Biblia, Lucas 24:13 hanggang 35. Lucas 24:13 hanggang 35. Nang araw ding iyon, may dalawang alagad na naglalakad papuntang Imaus, isang nayong may 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Habang sila'y nag-uusap, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Ngunit siya'y hindi nila nakilala na para bang natatakpan ang kanilang mga mata. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" Tumigil silang nalulumbay. At sinabi ng isa sa kanila na nagngangalang Cleopas, "Ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga pangyayaring katatapos lamang maganap doon." "Anong mga pangyayari?" tanong niya. Sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa salita at gawa, maging sa harap ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong pari at mga pinuno ng bayan upang mahatulang mamatay at siya'y ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan at hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing si Jesus ay buhay. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at ganoon nga natagpuan nila, ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay hahangal ninyo, kay kukupad ninyong maniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta. Hindi ba't kailangang ang Kristo ay magtiis ng lahat ng ito bago siya pumasok sa kanyang kaluwalhatian?" At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanya, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang pupuntahan at si Jesus ay parang magpapatuloy pa sa paglakad, ngunit siya'y pinigil nila. "Tumuloy ka muna rito sa amin, palubog na ang araw at dumidilim na," sabi nila. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa pagkain, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos.
Pagkatapos pinagpira-piraso iyon at ibinigay sa kanila. Noon nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus. Subalit siya'y biglang nawala sa kanilang paningin. Nasabi nila sa isa't isa, "Kaya pala nag-aalab ang aming puso habang tayo'y kinakausap niya sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan." Agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon doon ang 11 at ang iba pang kasamahan nila. Sinabi ng mga ito sa dalawa, "Totoo nga palang muling nabuhay ang Panginoon. Nagpakita siya kay Simon." At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus nang paghati-hatiin nito ang tinapay. Mula sa halimbawang ipinakita ni Jesus dito sa kasaysayang ito na aking binasa, makukuha natin ang mga sumusunod na mahalagang prinsipyo upang ang ating spirituality ay maging akma at mabunga sa ating kapanahunan. First principle, walk alongside with people rather than confronting them immediately. Ano ba ang kalagayang espiritual ng dalawang alagad na binabanggit sa kasaysayang ating pinagbubulay-bulay? Ganito ang sabi sa verse 13, "Nang araw ding iyon, may 2 alagad na naglalakad papuntang Emmaus, isang nayong may 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem." Naganap ito matapos na mamatay ang ating Panginoong Hesukristo. Dala ng matinding kabiguan at kawalang pag-asa dahil sa kamatayan ni Kristo, ang dalaway palayo na sa sentro ng pananampalataya ang Jerusalem, kung saan ipinahahayag ng Diyos ang kanyang presensya at kaluwalhatian. Sila'y palayo na sa lugar na itinagubili ni Jesus sa mga alagad bago ang kanyang kamatayan na huwag nilang iiwan, sapagkat doon nila tatanggapin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ganito ang sinabi ni Jesus sa Gawa 1:4, "Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo." Pero ang dalawang ito, 11 kilometro na ang layo sa Jerusalem at nagpapatuloy pa sa paglayo. Para silang mga kapitan ng barko na nagdeklara na at sumigaw ng "Abandon ship!" Doon din sa Jerusalem, na kanila nang tinalikuran, dapat magsimula ang kanilang pagmimisyon. Ganito ang sabi ni Jesus sa Gawa 1:8, "Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig." Hindi pa nagsisimula ang dalawang ito'y sumuko na, ni hindi man lamang naka-first base. These 2 disciples were totally disappointed, depressed, powerless, and helpless. Ganito ang sinabi nila kay Jesus nang hindi pa nila siya nakikilala doon sa verse 21. "Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel." Pwede nating dugtungan ang kanilang dialogue na tulad nito. "Pero ngayoy patay na siya. Wala na kaming pag-asa, napakasakit." That was an expression of total helplessness and powerlessness. Ang dalawang ito'y kumakatawan sa ating lahat na ang pananampalataya ay nasusubukan sa harap ng kapighatian. Kumakatawan sa mga taong sumuko na sa mga pagsubok ng buhay. Kumakatawan sa mga taong tumalikod sa kanilang pananampalataya sapagkat hindi nangyari ang kanilang inaasahan. Katulad din tayo ng dalawang ito na mahina at marupok. Ngunit madali tayong manghusga
sa mga katulad nating mahina at marupok. Pinalulutang natin ang kahinaan ng iba upang huwag mapansin ang sarili nating kahinaan. Kaya yung pong taong mga mapamintas, karaniwan yun ang mga taong napakaraming kapintasan. Pwedeng kastiguhin ni Jesus ang dalawang ito right then and there. Pero sa halip na kastiguhin, ganito ang sinabi niya sa dalawang ito doon sa verses 15 and 17. Habang sila'y nag-uusap, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila at tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Jesus walked alongside with them. Kailangang mangibabaw ang ganitong uri ng spirituality sa ating pagsaksi, sa ating paghayo at paglilingkod. Ang tawag dito'y incarnational spirituality, which means being with the people we seek to serve just like God. God didn't send a letter with John 3:16, but sent His Son to be John 3:16. We must be willing to relocate or enter the world of the people we seek to serve. Kailangang pumasok tayo sa mundo ng mga taong ating pinaglilingkuran, unawain ang kanilang kalagayan, langhapin ang hangin na kanilang nilalanghap. Walk alongside with people rather than stay in the ivory tower of our personal comfort and biases. Second principle, listen first before making any speeches. Nang makisabay si Jesus sa dalawang alagad na naglalakbay sa Emmaus, hindi niya kaagad sinermonan ng mga ito. Minabuti muna niyang makinig kaysa magsalita. Sabi sa verse 17, tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? That question opened the channel of communication. Dahil doon, nabigyan ng pagkakataon ng dalawa na magsalita. The spirituality of listening is crucial to the success of our work. Dumarating ang pagkaunawa matapos ang matamang pakikinig. At maaari lamang tayong makinig kung tayo'y mananahimik. Pansinin po ninyo yung salitang listen and silent. Hindi po ba nagkabali-baligtad lang ang mga letra nito? Tayo'y tinuturuan ng art of speaking. Pero bago tayo matuto ng art of speaking, dapat matutuhan muna natin yung mas primal, yung mas foundational, which is the art of listening. Sa pakikinig, ang kailangan ay yung tinatawag na empathic listening o pakikinig na ang layunin ay unawain ang ating kausap. Alam nyo, pwede kasing nakikinig tayo sa ating kausap kaya lang tayo nakikinig ay upang hanapan ng butas ang kanyang sinasabi o kaya'y ihanda ang ating argumento laban sa kanyang sinasabi. Paano ba natin magagawa ang tinatawag na emphatic listening? Meron pong magandang salita dito ang mga Chinese. Kapag sinusulat nila yung listen, ay gumagamit sila ng 4 characters na ito ang ibig sabihin ng tunay na pakikinig. Ito ang ibig sabihin ng emphatic listening. First is you listen with your ears. Makinig ka sa pamagitan ng iyong tainga. Listen with your eyes. Makinig ka na ginagamit mo ang iyong mga mata. Listen with your heart. Makinig ka na ginagamit mo ang iyong puso. At listen as if the person you are talking to were a king. Na para bang ang kinakausap mo ay hari, kung kaya't ibibigay mo sa kanya ang iyong undivided attention.
Maraming mga leader ang bumabagsak sapagkat hindi marunong makinig. Third principle, confront at the proper time. Wika sa verse 25, hindi ba kayo makapaniwala? Sa ibang salin ay ganito sinasabi, ang hahangal ninyo. Sa ating panahon, pwede nga sabihin ay mga okray kayo. O sa English, how foolish you are. Dumating sa punto na kailangan ng magsalita si Jesus upang alisin ang kanilang pag-aalinlangan, upang itama ang kanilang pagkakamali. Otherwise, kung hindi sila kinonfront ni Jesus, ay mananatili sila sa pag-aalinlangan at kamangmangan. Jesus grabbed that opportunity as a teaching moment. Inuunawa natin ang ating kapwa. Binibigyan ng pagkakataon na maipaliwanag ang kanilang kalagayan. Ngunit kung dumating na ang pagkakataon na dapat silang itama, kailangan gawin natin ito ng may katatagan sa udyok ng pag-ibig. This is the spirituality of confrontation dictated by love. Ang tawag ko rito'y Christian criticism. Base sa tagubilin ni Pablo sa Efeso 4:15 na ganito ang sinasabi, manapay sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, magiging ganap tayo kay Kristo na siyang ulo. Kaya't ang Christian criticism ay ang pagsasalita ng katotohanan sa udyok ng pag-ibig. Take note. Pagsasalita ng katotohanan, hindi kasinungalingan, hindi tsismis, at ito'y sa udyok ng pag-ibig, hindi sa galit, hindi sa inggit, hindi sa pagmamataas. Thus, Christian criticism is speaking the truth in love. The Living Bible translates this as speaking truly, dealing truly, living truly. Magsalita ng tama, makipag-deal ng tama, mamuhay ng tama. Ang layunin ng Christian criticism ay itama ang mali, palabasin ang katotohanan, ilagay sa ayos ang mga bagay-bagay sa udyok ng pag-ibig. Mahal tayo ng Diyos, kung sino pa man at ano pa man tayo. Ngunit dahil din sa pag-ibig na ito ng Diyos, kung bakit hindi niya tayo iniiwan sa ating kalagayan, mahal tayo ng Diyos kung kaya't nais niyang baguhin tayo at tayo'y maging karapat-dapat sa kanyang paningin. God will not leave us the way we are because He wants to transform us. We need the spirituality of confrontation dictated by love in order to put things right. This is the real essence of justice in the Bible. To be just is to put things right. Kailangan natin ang spirituality of confrontation dictated by love upang magkaroon ng justice sa lipunan, upang matugunan natin ang hinihingi ng Diyos doon sa Micah 6:8. Nang sabi roon ay, what does the Lord require of you? But to do justice, to love mercy, and to walk humbly with God. Tatlong bagay ang binabanggit ditong kahulugan ng kung ano ang mabuti na inaasahan ng Diyos na ating gagawin. Pursue works of justice, do acts of mercy, and lead a life, a holy life, founded on faith in Christ. To do justice means to fight evil that destroys human dignity. Fourth principle, provide space for others to make personal commitment. Ganito ang wika sa verse 28. Malapit na sila sa nayong kanilang pupuntahan
At si Jesus ay parang magpapatuloy pa sa paglakad. Doon sa previous verses ay ipinaliwanag ni Jesus ang tungkol sa pagpapakasakit ng Kristo. Ganito ang sinabi niya sa verse 27, "At patuloy na ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga sinasabi ng mga propeta." Ang ginawang pagpapaliwanag ni Jesus ay nangangailangan ng response mula sa dalawa. Ngunit hindi sila minadali ni Jesus, kung kaya't parang magpapatuloy na siya sa paglakad at iiwan na niyang dalawa sapagkat nakarating na sila sa Emmaus. Jesus provided space so the two can make an informed decision. Kailangan natin ng ganitong uri ng spirituality upang ang mga tao'y makapagpasya ng malaya at may katalinuhan. Katulad ni Jesus, mag-provide tayo ng space sa mga taong ating minimisyonan at pinaglilingkuran. Fifth principle, remind people of their personal experience with God. Kasabay na't kausap ng dalawang alagad si Jesus, ngunit hindi pa nila ito nakikilala. Nakilala lamang nila si Jesus nang siya'y dumampot ng tinapay, nagpasalamat sa Diyos, pagkatapos ay pinagpira-piraso at ibinigay sa kanila. Ganito ang sabi sa verse 31, "Noon nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus." Sa panahong ang tao'y nawawala na ng pag-asa, kailangan lamang siyang paalalahanan tungkol sa katapatan ng Diyos. Sa panahong ang tao'y pagod na sa pagdadala ng mabibigat na pasanin, kailangan lamang siyang paalalahanan tungkol sa kabutihan ng Diyos. Nang tipunin ni Josue ang mga Israelita sa Shechem, ang ginawa lamang niya'y ipinaalala niya sa mga ito ang kasaysayan ng pagliligtas ni Yahweh sa Israel. At bunga niyon, ang mga Israelita'y muling nagbitiw ng pangako ng katapatan sa Panginoon. Sapagkat ang mga prinsipyong ito, ang ginawa ni Jesus sa dalawang alagad, nagbago ang kanilang isip, nabuhayan sila ng loob at muli silang bumalik sa Jerusalem doon sa kanilang pagkakatawag bilang mga alagad. Ganito ang wika sa verse 33, "Agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem. They returned to Jerusalem immediately." Yun ay deklarasyon ng pagtatagumpay sa harap ng pag-aalinlangan at pagkabigo. Oo, magtatagumpay rin tayo sa harap ng ating pag-aalinlangan at pagkabigo dahilan sang ating Kristo'y bumangon sa libingan at sasamahan tayo sa lahat ng oras, sa lahat ng lugar, sa lahat ng pagkakataon. Humayo tayo na taglay ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay upang maraming tao ang makaranas ng pag-ibig ng Diyos. Tayo'y manalangin. Panginoon, katulad po ng dalawang alagad na naglalakad sa daang Emmaus, marami po sa amin ay bigo, nawawala ng pag-asa, nanghihina. Ngunit nawa, dakilang Ama, ay gawin mo sa amin ang ginawa mo sa dalawang alagad na ito. Bigyan mo kami ng bagong pag-asa, bigyan mo kami ng kapangyarihan ng muling pagkabuhay, upang kami magtagumpay sa mga pagsubok ng buhay at kami magamit mong instrumento upang ang iba rin ay tumanggap ng kapangyarihan ng muling
pagkabuhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa darating na linggo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa-isip at isa-buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.